Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan. Since hindi ako makapag-vlog sa labas, kasi nga bawal, mag-uusap na lang tayo. Ayan. Alas 12 mahigit na ako nakapasok sa kwarto. Tapos naalala ko may binabad pa pala akong labahan ko. Yung uniform ko. Ayun, nilabhan ko muna bago ako naligo. Tapos linis na rin ang CR. Linis na rin ang CR ko. Tapos, ayan. Dati kasi, 10 o'clock pa lang. Pumapasok na ako dito sa kwarto ko. Kaso lang, since nag-iwan ng bata, yung anak ng amo ko, mga apo niya nandito na dalawa. Sila lang naman dalawa yung palaging nandito na iwan. Dito kumakain. Dito sila lang dalawa ang laging, itong isang anak lang ang laging nag-iwan ng anak niya dito sa bahay. Simula kayo ng umaga, dito na nag-almusal, dito na nagtanghalian, dito naghapunan, request pa ng magluto daw ako ng ganito, ganyan. Wala tayong magawa. Kaya, ako kasi ang ugali ko is hindi ko iniiwan yung sala hanggat hindi ko na aayos. Hindi ko na a-arrange. Kasi parang ang sama pagising ko, tas paglabas ko yung parang sabog yung sala. Kaya, hindi ako pumapasok sa kwarto hanggat hindi lumabas lahat. Hanggat hindi umalis yung mga bata. So, alas 12 na sinundo. 12, 10. Tapos nag-arrange pa ako dun sa sala konti kasi nga sabog-sabog yung mga sofa. Kaya na-arrange ko konti. Tapos yung mga laruan, nilagay ko sa lagayan. Yung mga bisikleta nila kasi may mga bike sila dyan. Nilagay ko sa tabi. Saka pa ako nakapasok dito. Pagpasok ko, ay naalala ko may labahan pa pala akong nakababad. Kaya nilabhan ko muna bago ako naligo. Sobrang pagod kapag dito ka sa Saudi, yung close family ties, kapag yung nanay yung amo mo, matik na yan, magiging amo mo rin yung mga anak na walang katulong. 5 kasi ito sila, pero yung isa may katulong kasi may mga bata yun eh. Yung isa may katulong Pilipina, yung 4 wala. Kaya yung isang anak, palagi niyang iniiwan yung 2 bata dito. Ang 2 anak niya. Saka na ako makakapasok sa kwarto kapag sinundo na niya. Kamukha kanina. 12 mahigit na niya sinundo. So 12 na ako nakapasok dito mahigit. Pag alis nila. Buhay. Tapos may labahan pa pala ako dito sa kwarto sa loob. Oh, nakakapagod na. Pero walang sukuan, laban lang. Ilang months na lang ba? Isang taon pa? Nineteen months pa. 19 months pa yung bubunuin ko. Laban lang. Pero hindi ko naman masabing hanggang sa matapos yung kontrata ko dito. Pero yun kasi ang sabi, dito ka sa amin isang taon. Wala din naman ako reklamo kasi nga pagod nga lang kasi nga umaabuso yung mga anak. Ay, hindi naman lahat. Isa lang talaga ang nag-iiwan ng anak niya dito. Tapos ano pa siya, maarte pa yung anak na dalagita. 11 anyos. Pag nakita ng ano sa plato, pinapahugasan ulit. Tapos sabi niya kanina, meron akong naamoy. Sabi niya, tapos palinisan ulit sa akin yung kusina. Wala naman akong magawa. Di, sunod na lang. Kahit pagod, sunod. Okay, sunod sa mga utos. Wala naman tayong magawa. Sinanay lang kasi yung amo kong babae is mabait. Sila mag-asawa. Mababait sila. Pero yung mga anak naman iba, mababait naman yung mga anak. Kaso nga lang itong isa, nag-iiwan nga ng anak niya dito. Nung nakaraan nga, agnalan ako ng labahan. Pero okay lang yun. Ayos lang naman.
Dinahan ako ng labahan, 2 plastic na malalaki. Pero, okay lang naman yun sa akin. Ang ano ko lang, kapag hindi niya sinundo kagad yung mga anak niya, mag-aantay ako. Sobrang kaantok na talaga, as in. Hindi naman ako pwedeng pumasok sa kwarto kasi nga mag-uutos na mag-uutos. Pag tinatawag ako, hindi ako makakarinig pag nandito ako sa loob ng kwarto. 'Di ba? Kaya sabi ko, sige, sige lang. Konting pasensya. Mabait kasi si nanay. As in, hindi siya nakikialam po ng ginagawa ko. Basta pag may utos yan, sasabihin niyan, ito ha, ganito, ganyan. Kahapon nga, kasi nalata niya talagang sobrang yung sobrang pagod ko. Sabi niya, wag ka nang, sa kwarto ka na lang, sa kwarto namin na lang daw. Tupiin ko na lang daw yung mga kumot nila. Yun lang, wag na akong mag-vacuum daw. Tapos yung 2 banyo sa taas, wag ko na daw linisan. Ay, hindi ko na nilinisan. Ang aga kong natapos kahapon. Kaso nga lang, ang tagal na naman yung sinundo yung anak niya kagabi. Nung nakaraang gabi. Tapos ngayon, di. Pero laban lang. Importante naman kasi pinapakain ako. Tinitreat ako ng tama. Hindi naman tsaka hindi ako naniniwala doon sa mga sinasabi lang, tinuring kang pamilya. I don't know sa iba na tinuring kang pamilya, na ganito, ganyan. Parang hindi ko na-experience yung ganyan. Kasi nga ako din mismo ang naglalagay ng gap sa amin. Ayoko nang makipagchika-chikahan sa amo ko kasi nga ganito, ganyan. Palagay na yung loob ko. Kaya, nagsishare ako ng mga, di ko talaga gawain yan. Kasi, merong ibang pinaplastic ka lang. Tapos, para may pag-usapan din. Ganun din yan sa mga friends natin. Nakapwa Pilipina. Ganun din. Kaya hindi ako nagsishare masyado. Hindi ako pag sinasabi na lang, kumusta yung pamilya mo? Kumusta na yung mga anak mo? Sasabihin ko na lang, okay lang sila. Alhamdulillah. Sabi ko. Pero hindi ako nagsishare ng, ay, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kahit na mabait, never akong ganun ako. Kaya, ayan. Sobrang pagod ako ngayon. But I'm fine naman. Awa ng Diyos. Ayan guys. So, sana makapag-live ako na mai-shoutout ko kayo. Pasensya na. Puro screencast ako kasi nga sobrang busy. Tingnan mo ngayon. Alauna na nga siguro eh. Alauna na. Hindi pa ako nakapagpahinga. Kaya, ayan. OFW. Batrap ko pa. Ayan, OFW life. Ganun talaga ang buhay ng isang OFW. Laban lang para sa pangarap. Ayan, so, good night guys. Thank you for following. And thank you for being there for me. Bye.